Manggigil ka hanggat gusto mo. O eto mga kababayan, pag-usapan naman po natin. Etong DDS. Oh, kung kanina umiiyak kayo sa BBM. Ngayon, iiyak na naman kayo dito. ICC spokesperson, nagsalita na mga kababayan. Eto po, ang sinasabi ng ICC spokesperson, makakalaya pa ba si Digong? Magkakaroon ba ng butas ang kaso ni Digong? Siya ba ay makakalaya? Siya ba ay makakauwi? Naku po, kung ipapile po mga kababayan ng kampo ng mga Duterte, kung ang kanila pong ipapile ay tungkol po sa jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Ito po mga kababayan, ang sinabi ng ICC spokesperson. Tingnan nyo po mga kababayan, baka hindi nyo po naiintindihan ang ibig sabihin ng jurisprudence. Pwede na po kayong umalis ng Pilipinas. Eto, sabi nila, kasi laging pinag-aawayan, mga kababayan, mga ka-GP Natics, sabi ng mga DDS, wala, illegal. Yang paghuli, kinidnap nyo ang tatay namin. Wala nang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas kasi umalis na tayo. Matagal na, noong 2019 pa. Sige nga, mga kababayan. Ano ba ang basis? Ano ba ang sinasabi dito ng ICC hinggil dito sa sinasabi ninyo at hinahabol ninyo hanggang ngayon na jurisdiction? Okay, sabi dito mga kababayan, the court jurisprudence has already indicated that the ICC retains jurisdiction even after the withdrawal of the state, but only for the crimes that were committed during the period when the state was a state party to the ICC Rome Statute. Baka hindi naman naiintindihan, sir, ng mga DDS yan. Papaliwanag natin. Sabi dito mga kababayan, meron na daw pong isa. Okay, may pangyayari na. Siyempre, hindi binanggit kung anong GR number yon, di ba? Pero may jurisprudence ng isang ang member, a former state, mga kababayan, or a state na dati pong member ng Rome Statute. Sinasabi dito, nakalagay na doon, nakasulat, maliwanag, na kahit ang isang bansa or state ay kumalas na sa Rome Statute, may jurisdiction pa rin po tayo. Or may jurisdiction pa rin ang ICC sa atin, rather. Okay? Pero, yung jurisdiction na yon, mga kababayan, ay yung panahon nakasali pa tayo doon sa ICC. At kung panahon nakasali tayo sa ICC ay may iniimbestigahan na, sigurado po, mga kababayan, ay pasok na pasok sa banga. Alam naman natin, 2011, tayo naisalin, na-ratify, di ba? Sa pangunguna ni then Senator PBBM or BBM at itong si late Miriam Defensor Santiago, 2011 pa yan, mayor pa si Digong. Diba? Maraming na-commit na crime during his time as a mayor. 2011 up to 2018, mga kababayan. So therefore, wala kayong ligtas dito. So sabi dito, a withdrawal does not affect these obligations and the jurisdiction of the ICC. It only affects the future. Okay. Bakit may sinabing it only affects the future? Ang sinasabi dyan, mga kababayan, kaya it only affects the future kasi nga, kapag tayo ay nag-withdraw, of course, lahat ng mga mangyayari na mga crimes against humanity, di ba, ay hindi na po masasaklaw ng ICC kapag hindi na tayo member ng Rome Statute at as a state party. Di ba?
Siguro naman, DDS, Diyos mio marimar, hindi naman siguro mahirap intindihin ito kapag hindi nyo pa naintindihan. Waknak-nak na. Pwede lumayas na kayo sa Pilipinas kasi hindi na kayo marunong umintindi. Sa bagay, GP English yun eh, hindi naman Tagalog yan. Yun lang. Patay ang naglason. Ah. Tama po, Liberty Torino. 2011 pa, may kaso na si Digong. At yun din ang talagang iniimbestigahan. So sabi nga rito, panahon na tayo ay kasali pa, na tayo pa ay member ng Rome Statute. So therefore mga kababayan, kahit tayo ay umalis, 'di ba? Kahit tayo ay hindi nakasapi, may jurisdiction sila. Tayo ay obliged na makipagtulungan sa kanila, mga kababayan, hinggil doon sa nasabing investigasyon ng crimes against humanity with that certain period na tayo ay member pa ng Rome Statute. Ah. Game over na kayo. Sa sinasabi nyo na mag-aapila itong April 2, April 4, mga kababayan, about the jurisdiction, tingin ko, yan ay moot and academic. Uy, GB, bakit mo sinabi moot and academic? Ano ba ibig sabihin ng moot and academic? Mga kababayan, kayo na nagsabi, game over. Game over. So, hindi na titingnan yun. Kasi, na-establish na may jurisprudence, may precedence. Ibig sabihin, may nangyari ng ganyan din, mga kababayan. Merong batas na nagsasabi na talagang ang tinatawag nilang jurisdiction is within the time that the state party is still a member of the Rome Statute. Okay? Maliwanag yun. Hindi na natin kailangan sobrang siguro, mga kababayan, ipaliwanag ng gusto. Pero kung hindi pa rin naiintindihan ng mga loko-loko, sige, bigyan pa natin ng konti. konti pa. Oh. Eto, sabi rito, mga kababayan, pagbibigyan ko na kayo. According to the ICC Pre-Trial Chamber jurisprudence related to Burundi, ito yung jurisprudence, Burundi and to the Philippines. A state party withdrawal from the Rome Statute does not affect the court's exercise of jurisdiction over crimes committed prior to the effective date of the withdrawal of the state from the Rome Statute. The court's exercise of such jurisdiction is not subject to any time limit. Patay kayo dyan, mga kababayan. Yung mga DDS na umaasa at nagpapakalat sa TikTok, sa Facebook, at kung saan sa ang social media na sinasabi, makakauwi na si Tatay Digong namin in your dreams. Ha? Nag-hallucinate lang po kayo. Hindi na yan makakauwi. Ha? Not unless, mga kababayan, kapag napatunayan ninyo na walang kasalanan ang Tatay Digong ninyo. Hoy, GP, masyado mo naman pinagtitripan yung mga idiotertes dito. Sorry kasi, 2K tayo, 632 lang nakalike. Ibig sabihin, 1-4 ang idiotertes. Sino ba yan si Sixto? Yari ka, Sixto. Nadali ka ni Patrick Lopez. Di ba? Shoutout Mercy Mangligot Ganyan ugali ng anak pag hindi maayos ang kinalakihan. Mary Rose Gakutan, Josephine Estrella. At syempre kay Wisely Mateo. Mga kababayan. Ma'am mo na nasa shoutout sa inyo Gina 31 kon, Banawa po. Diyos ko. Maliwanag na maliwanag dito. Siguro naman, masusundan nyo na yan. Alam nyo kasi, mga DDS, ang hirap sa inyo, sabi nga ni si Charlene, ano ba pangalan niya? Si Harleen, si Puset. Di ba sabi niya gano'n? Alam nyo guys, ngayon ko lang nalaman, marami pala tayo. Marami tayong bobo.
tanggapin nyo lang. Kumbaga para sa akin, alam nyo guys, marami talaga kayong DDS. Alam nyo, bobo kayo, tanggapin nyo lang, masakit lang talaga sa dibdib. Di ba? Yun naman eh. Sabi nila, ang katotohanan, mga kababayan, the truth will set you free. Di ba? Pero pag kayo po ay tumitingin ng tumitingin, kahit na at mali na, tinatama nyo pa, pinagpipilitan nyo pa, masakit talaga po sa dibdib yun. Di ba? Thanks, Naomi Shin. Jam Castillo, sabi ni Solid North, maghanda na lang kayo ng abuloy, mga OFW ko. Ka-OFW ko, na uto-uto at bobo. Grabe, ang lupit mo, sir. Antindi mo? Baka masaktan naman ng todo yung mga DDS dyan, Brad. Di ba? Sabi ni Roger Bulos, wag na, dyan na lang siya. Mga kababayan, alam nyo, si Sara Duterte, gusto niya, si Digong, talagang mag-stay na lang sa dahig. 'Di ba? Para, kunwari, may simpat siya, tapos, yung tatay niya, siya naman, para daw makatakbo. Makakatakbo pa ba yun? Hindi niya alam, susunod na siya. It's either ICC rin para sa kanya or impeachment trial. 'Di ba? Ngayon, mga kababayan,